Magkano yung kilo ng unfermented beans ngayon mga kakao lover? Bumaba ata. Meron 200, 180, 240. So merong mga tao nagtatanong kung saan daw ang mahal na bentahan. Ang tanong dyan, quality ba yung beans mo? Wala siya mga itim-itim. Wala siya mga flat beans. Ganito. Kaya mumura ang iyong beans kasi hindi siya quality pagka dry. Ito, katulad nito, may mga itim-itim siya. Tapos hindi buo ang kanyang beans. Maliit man siya o malaki. So flat beans po siya. Tapos may isang factor pa na basa pa yung ibinenta mong beans. Kaya bawal po tayo magbenta ng basa. Kaya mura yung pagkabili sa inyo. Minsan may mga pumupunta sa lugar ninyo, mura ang kanilang bili kasi basa pa, binibenta nyo na ang inyong beans. Dapat kasi uabot siya ng 6% hanggang 7.5 para pag in-stock natin o in-stock sa bodega ito, hindi mag-aamag o hindi magmumold sa ang beans. So dapat tuyo talaga ang ating beans, no? Malalaman mo naman pag tuyo eh. Magka-crunchy ano? Mga ganon. Tapos mabibilang mo sa araw, mga 4 na araw, 5 sa unfermented. Mas mahaba po sa fermented. So kaya mahal ang ating kakao. Depende po sa bumibili. Doon kayo sa mga bodega kung mayroon kayong bultuhan. Pero kung kukonti lang man sa inyo, ta-travel ka pa, doon ka na magbebenta sa inyong lugar, di ba? So kung may bibili doon sa inyo, ibenta nyo na. Pero asahan mo dapat tuyo talaga ang yung beans. Tapos makinis, makintab, wala mga itim-itim, walang mga bulok na kasama, mga bato. Dapat talaga selected ang ating kakao na binibenta natin sa ating lugar, no? Kaya mahal ang ating presyo sa ating kakao. Quality ang ating ibibenta mga kakao lover. Alright?